Magandang lalaki at babae po sa inyo lahat. Ako po si Vic Garcia. Ako na po yung kapamilya, Abiling Garcia, at ito ang Tulong Ko Pasamo Global sa TFC, The Filipino Channel. Nandito na naman kami para bigyan kayo ng tulong kaalaman para sa buhay na mas matagumpay, mas masaya, at mas makabuluhan. Kapamilya, alam mo bang maraming tao ang malapit ng maubusan ng pag-asa? Dahil marami silang plano pero hindi naman nagkatotoo. Ay, naku, malamang marami po kayong kilalang ganyan. At malamang, baka isa sa mga katabi nyo o kasama sa nanonood ngayon, ganyan ang sitwasyon. Ang daming plinano, lalo na po kasi simula pa lang ng bagong taon. Ang daming sinabing gagawin. Ilang araw pa lang nakakapasok ang bagong taon. Wala na. Hindi na nagawa. Ang good news, mamaya, pag-uusapan natin ano-ano ang dahilan bakit hindi nangyayari ang mga gusto nating mangyari. Ganda po niyan. Kailangan antabayanan niyo po yan para ma-identify po natin yung dahilan. At ang good news po, hindi lang po yung dahilan ng pag-uusapan natin. Hahanapan din po natin ng solusyon para masolusyonan yung problema bakit hindi nangyayari ang dapat mangyari. Sa ating episode na Mga Gumuhong Pangarap. Ayaw po namin mangyari sa inyo yan. Gusto namin matupad nyo ang inyong mga pangarap. Pag-uusapan din natin ang internet article na 6 Steps to Creating a New You by Daniel Collins. Eh, malamang. Tama-tama. Gustong-gusto nyo yan. New You, New Year. Diba? Isang blessed and unleashed New Year to everyone. Yan. Muli po, sa pinagpala. Tagalog naman po ako, pinagpala at masayang Pasko. Bagong taon. May hangover na po ng Pasko. Bagong taon po sa inyo lahat. Pero, bago natin gawin yan, simulan po muna natin programa ng Tulong Pampagana. Dahil ang paniniwala namin, one idea can change your life or one story can change your life. Ang Tulong Pampagana natin ngayon ay tungkol sa magkaibigan o mga kaibigan na maasahan. Meron ba kayong ganyan? May ganyan ba yung mga kaibigan na maasahan? Pag-usapan po sa hirap at ginhawa. May isang malungkot na elepante ang naghahanap ng kaibigan. Malamang may mga ganyan, di ba? Ayaw ng unggoy makipagkaibigan sa elepante dahil hindi niya kayang mag-swing, no? From tree to another. Sabi, hindi po pwedeng makipaglaro si unggoy kay elepante. Boring. Kaya ayaw ng unggoy. Okay. Ayaw naman ng rabbit maging kaibigan ng elepante dahil masyado siyang malaki. Oo, sabi, liit ng rabbit, ang laki. Ayoko rin kalaro yan. Di bagay. Ayaw din ng palaka na maging kaibigan ng elepante dahil hindi niya kayang lumangoy at lumundag. Yan, totoo naman po. Ganyan po talaga nangyayari. So, ano nangyari? Sa isang araw, may isang malaking tigre na napunta sa kanilang lugar. At nagtakbuhan ang lahat ng animals palayo dahil sa takot na sila ay kainin ng tigre. Yan. So habang nanonood ang lahat ng mga hayop, nilapitan ng elepante ang tigre at pinakiusapan na umalis dahil natatakot ang mga hayop, no? Pero sa lagay na umalis, pinagsabihan pa ng tigre ang elepante na huwag kang makialam. Dahil matigas ang ulo ng tigre, alam mo ginawa? No, ano ginawa? Sinipa siya ng elepante. At sa takot ng tigre, ito ay mabilis sa tumakbong palayo. So nag-usap-usap yung ibang hayop. At sabi nila, maganda palang maging kaibigan ng elepante kahit hindi natin siya katulad. Ganda po nito, isang bagay po to na medyo kailangan maunawaan po natin lalo na as we start the new year. What can we learn from this story? Number 1. Real friendship multiplies the good life. The good of life. Yan. And divides the evil. So, ang punto po, pag meron ka talagang tunay na kaibigan, yung saya, namumultiply. Dumadami. Kasi ikaw lang, hindi lang ikaw masaya. Kung 3 kaibigan mo, 3 kayo masaya. That's the beauty pag meron kayo kaibigan. Ito ang maganda. Pero, pag meron kang pighati, nadi-divide po ang pighati. Kumukonte. Kasi 3 kayo magsasama sa pighati, divided by 3, 1/3 na lang. That's what a good friend should do to you. So kaya nga po, kung may mga kaibigan kayo, make sure maghanap kayo ng kaibigan na mag-multiply ng magandang bagay at magdi-divide ng pangit na bagay para gumanda lalo ang buhay niyo. Dapat pampagaan ka. Kaya nga real friendship multiplies the good of life and divides the evil. Siguro dagdag ko lang po, lalo na po this coming itong bagong taon po. Okay? Ito na. Sa mga dahilan. Bakit po hindi po umangat-angat ang buhay natin? Kamisan mali po ang pili natin ng kaibigan eh. So maghanap po tayo ng kaibigan na tutulungan tayo umangat, hindi po tayo hihilahing pababa. That's one thing that you should do starting this year.
Oo, lesson number 2. There are friends, there is family, and then there are friends that become family. Yan. So may mga kaibigan, may kapamilya. Alam po natin yan. Yes. Pero ang pinakamatinding sana mangyari, yung mga kaibigan maging kapamilya. Bakit po? Oo. Sa tindi po ng yung pinagsamahan, sa tindi po ng pakikisama niya sa iyo, sa tindi po ng pagdamay niya sa panahon ng problema, dumarating po sa punto ng buhay natin, may mga kaibigan tayo. Feeling Parang natin, kapamilya na po natin. Totoo Dahil yan. ang dami na po nating pinagsamahan. At yan ang hanapin yung kaibigan. Oo, shout out sa mga kaibigan namin na ngayon ay kapamilya na namin. Diba? Tandaan niyo po, yan ang kaibigang inyong hanapin para gumanda ang ating buhay. Number 3, to find a real friend, be a real Ayan, friend. isang bagay po, marami po tao, alam mo, wala akong makitang tunay na kaibigan. Baka may problema ka. Kasi normally, real friend attract real friends. Kung wala ka makuhang tunay na kaibigan, isipin mo sarili mo, bakit tayo magkaibigan sa'yo ng mga tunay na kaibigan at mga hindi gaanong tunay na kaibigan ang nagiging kaibigan mo? Baka may problema ka. Kaya po, look sa mirror po. Pag-isipan mo, ano ba yung normally, how do you treat your friends? Sana makita mo and hopefully, you start new friendship na tunay, magkakaroon ka ng tunay na kaibigan. Yung di ba, yung elepante, nakakatuwa di ba? Talagang real friend. Kahit na nilayuan na siya ng iba, pinagtanggol niya pa rin lahat sila doon sa tigre. Kaya nga po ngayon, magkakaibigan na po sila, kahit hindi po sila magkakaanyo. Number 4, if you are looking for real BFF or best friend forever, be a friend of God. Yan. Isa pong napakaganda pong gusto na pong simulan po as we start this new year. Be a friend of God. Gusto niyo po talaga makakita ng tunay na kaibigan? Kaibiganin niyo po ang Diyos. Ang Diyos po minsan hindi kayo iwanan o pababayaan. Ang Diyos po nandiyan palagi sa panahon ng pangangailangan. Ang Diyos po, iniwanan na natin siya, nandiyan pa rin po siya. Nakakapit pa rin Tandaan sa niyo po, atin. ang Diyos po, kahit parang di natin siya mahal, mahal pa rin niya tayo. He will never leave us nor forsake Kaya nga us. po, kung hindi niyo po kaibigan ng Diyos, isang unang-una yung gagawin sa taong ito, makipagkaibigan sa Diyos. At sisiguraduhin ko, gaganda ang bagong taon. Ang ganda nung kanta, di ba? I am a friend of God. He calls me friend. So, tayo kaibigan natin siya and He also calls us friend. Yan po ang pagsumikapan nyo this year po, promise po, pagkaibigan nyo ang Diyos, may problema ka, tawagin mo. May gusto kang gawin, tawagin mo. Hindi mo alam ang gagawin, humingi ka ng tulong sa Kanya. At gustong-gusto po ng Diyos, ganon tayo sa Kanya. Dahil gusto po ng Diyos, maging magkaibigan po tayo. At pag ginawa po natin yan, ay sigurado po, this will be your best year so far. Yes. Oo, parang di ba? Ang sarap-sarap mabuhay na kasama natin ng Diyos. Kaya nga sabi, di ba? If God is for us, who can be against us? Sana na-inspire tayo sa ating kwento ngayong araw na to. At syempre, ang tulong pampagana segment ay hatid sa inyo ng Butterberries Cafe Food Truck. Bagong taon na bisitahin natin at mag-enjoy sa Asian American Fusion every Saturday yan from 9 a.m. to 5 p.m. at Los Feliz Flea Market, 3939 Tracy Street, Los Angeles, California, 90027. Every Sunday naman po, from 9 a.m. to 5 p.m. Nasa Melrose Trading Post po sila, 7850 Melrose Avenue, Los Angeles, California. For catering pwede kayong tumawag sa 323-610-9005 or 323-244-9784. Mamaya sa tulong dagdag kaalaman, pag-uusapan natin ano-ano ang dahilan bakit hindi nangyayari ang mga gusto nating mangyari. Magbabalik pa ang tulong ko, Pasa Magluban. Huwag bibitiw! Tulong ko, pasa mo, gaganda ang mundo. Nagbabalik ang tulong ko, Pasa mo Global, Vic Garcia po. At Abiling Garcia. Dadako na tayo sa ating tulong dagdag kaalaman. Ito po yung ating weekly mental exercise. Yes, kung saan humahanap tayo ng paraan para mas madagdagan ang ating kaalaman. Kapamilya, alam mo bang maraming tao ang malapit ang maubusan ng pag-asa? Marami na kasi lang sinubukan pero hindi naman nangyari. Wala namang kinapupuntahan. Correct. Totoo po yan. Oo. May mga tao pong ganyan. Kaya dumarating po sila sa punto, tigil na natin itong kalokohan ito. Ang dami ko lang ginawa. Wala naman nangyari. Napagod lang ako. Tigil na. Ito problema. Pag tumigil sila,
lalo talagang walang mangyayari. Kaya po napakaganda ng pag-uusapan po natin O ngayon. yung iba naman, ang ganda-ganda ng beginning, pero naging pangit ang ending. Diba? Kaya nga madalas, ang tanong ng madami, anyari? Nangyari, ganda na Oo. simula mo okay ka naman bakit pumangit? Yan. Ang ganda pong tanong nung anyari. Kasi po, ano yung nangyari? Because pag sinagot niyo po yung tanong na yun, it will give you a clearer understanding of the problem. At dahil ano mo na ang problema, malaki posibilidad, masolusyonan ito. Yes. Kaya ikaw, may mga gusto ka bang sa buhay mo na hindi nangyayari? No? May gusto ka bang mangyari pero hindi nangyayari? Alam mo ba kung bakit ito hindi nangyayari? Yun pong napaka-importante. Kasi pag alam niyo na bakit hindi nangyayari at nasagot ka na, anyari, malaki po posibilidad, malapit mo na maabot yung gusto mong mangyari. Ang malaking problema ay maraming pangyayari sa ating buhay ang hindi natin alam kung bakit nangyari. Oo nga, ba't nangyari? Ewan ko. May mga tao, Diba? ba't kayo naghiwalay? Wala lang, di ko nga alam. Ba't ka natanggal sa trabaho? Ba't nandiyan sa buhay mo? Hindi po, okay. Kung minsan po talaga hindi niyo po alam. Kaya po mangangailangan po kayo ng tulong ng ibang tao na tutulungan kayo aralin yung sitwasyon at pag nalaman natin dahilan, malaki po ang posibilidad makahanap kayo ng solusyon. At ang good news, pag-uusapan natin ngayon, ano-ano ang dahilan, bakit hindi nangyayari ang mga gusto nating mangyari. Sa ating episode na, Mga gumuhong pangarap. ayaw po naming mangyari sa inyo yan. Gusto po Yes. namin mga natupad na pangarap. Okay? Ano yung mga dahilan bakit hindi naaabot natin yung mga dapat nating abutin? Isa-isahin po natin. Number 1. Unclear goals. Ayan. O baka hindi malinaw ang gusto nating mangyari. May mga pagkakataon po, kaya parang hindi naabot yung dapat nating maabot dahil sa atin hindi malinaw yung gusto nating abutin. Malabo. Malabo. May Oo. mga pagkakataon pala, naabot mo na, pero parang hindi pa, dahil ikaw mismo, malabo sa'yo, ang gusto mo mangyari. Labo, Oo. Para luminaw, paliwanag namin. Oh, gusto kong umayos ang pagsasama naming mag-asawa. Yun ang gusto niya. Halimbawa, paano mo malalaman kung maganda na ang inyong pagsasama? Yung po ang problema, may mga tao po, Oo. Sir, ang New Year's resolution ko, ang goal ko for this year is umayos ang pagsasama naming mag-asawa. Pag-isipan mo mabuti. Okay naman yung gusto mong puntahan. Ang problema ko malaki. Paano malalaman kung naabot mo na maayos? Paano malalaman kung maayos ang pagsasama niyo? Oo. Ang hirap po. Ibig sabihin, Unclear kasi yung goal eh. magulo po kasi yung gusto niyo mangyari hindi malinaw o so vague. Ang hirap malaman kung naabot mo na. Isa po yan sa malaking dahilan bakit maraming tao parang hindi naabot yung gusto nilang mangyari. Kasi if you aim at nothing, you will surely hit it. Yun po ang problema. Hindi malinaw. Sa relasyon yan o sa ibang bagay naman. Halimbawa, sabi niya, ay naku, gusto kong yumaman. Okay. Oo. Halos lahat po ng tao gusto yan. Gusto kong yumaman. Malamang ikaw gusto mo rin yumaman. Ito malaking problema. Maraming tao kaya po na-prostrate at nawawala ng pag-asa, hindi daw sila yumaman. Ito tanong ko, paano mo ba malalaman kung mayaman ka na? Pakisagot mo mabuti. Paano malalaman? Basta alam ko na, pag mayaman ako, mabihira po yun. Kaya maraming tao hindi po yumayaman dahil hindi nga nila alam kung mayaman na sila. Eh, paano yung isa? Sinabi niya, kapag meron akong 10 million. 10 million pesos, so $1 million. mayaman na. Okay. Oo. Malinaw yun. Ang ganda nun. Sir, pag meron akong $1 million, mayaman ako. Malinaw. Unlike yung kabila. Pag mayaman na ako o yayaman ako, ito ang problema po kasi ng pagyaman. Subjective po yan. Okay, gusto ko yumaman. May 1 million ka na. Normally, Mayaman ka na ba? wala kang sinabi ha. Nagka 1 million ka, mayaman ka na ba? Normally, pag may 1 million ka na, feeling mo hindi ka mayaman. Kasi feeling mo dapat 5 million. So pag nagka 5 million ka na, mayaman ka na. Hindi pa. Dapat 10 eh. Ang problema po, gumagalaw po yung basis nyo ng kayamanan. Kaya dapat bago kayo gumawa ng kahit ano, linawin nyo, paano ba malalaman kung mayaman ka na? Pag naabot mo yung 1 million, mayaman ka na. Eh, ang tanong, kailan ka yayaman kung hindi ka nagsiset ng klarong goal? Yun po ang problema. Kaya po madalas hindi po naabot yung dapat nating abutin. Hindi malinaw yung gusto nating abutin. Dapat ang goal may simula at may katapusan. Yan pa isa. Para maging malinaw yung ating goal, dapat ito maging SMART goal or SMT goal. Yan. No?
S for specific. Ano yung gusto mo? 1 million Yes. dolyar. O, O yun. yung M, measurable. Dapat pwedeng sukatin. Maraming tao nagsasabi, mayaman ka na? Ay, hindi pa next year. Next year. Ang problema, kailan mo ba sinet yung goal mo? Basta gusto ko yumaman, kailan? Hindi po, dapat pa mag-goal kayo ganito. Gusto kong makaipon ng $10,000 sa taong ito. O malinaw, pag natapos tong itong taong to, malalaman mo na Kung na-achieve mo. kung na-achieve mo. Yun po, ibig sabihin, dapat may simula at may katapusan yung gusto nyo mangyari. O, letter T, time-bounded. Mm. Diba? Yung sinabi Oo, mo, may dapat simula. simula at Oo. may katapusan. Yun yung sinabi mo kanina na dapat specific, magkaroon ng pera sa bangko ng ganitong amount, measurable sa halagang 5 million or 'di ba, time-bounded sa susunod na isang taon ma-achieve. So, lagyan nyo po, dapat merong amount at merong gaano katagal. Paano kung gusto niya bumaba ang timbang niya? Di mali, simple lang Oo. Lagyan. Okay, ano matimbang mo ngayon? 160. Oo. Ano gusto mo? 130. Ilang buwan? For 6 months. Ganun ko simple. Pababayin ko ang aking timbang from 160 to 130 susunod na 6 na buwan. Ganun po. Simula Oo. sa araw na to hanggang sa araw na to. So, malinaw, pagdating po ng kalagitnaan ng taon, na-achieve mo ba? na. Hindi. Oo. Gun po ang ibig sabihin ng dapat linawin yung gusto nyo mga. Ayun, specific, bumaba ang timbang. Measurable mula 160 to 130. Time-bounded sa susunod na 6 na buwan. Pag ganyan ang ginawa nyo, madali nyo na malaman kung naabot nyo o hindi. O, sa relationship, Ayan. ang goal niya, i-date ang asawa every Friday sa susunod ng 50 taon. About 50 years, Ano ba? matindi, oh. Okay, hanggang sa dulo ng walang Till hanggan. death do us part. O, specific yon. Oo. Diba? Ano yung specific doon? Linggo-linggo. I-date. Every Friday. Diba? I-date mo. Oo. So, yun po yung mga bagay na kailangan, every time nagagawa mo yun, achieve ka. Successful ka. Oo. Napakaganda talaga na meron tayong specific, meron tayong measurable goal, at saka may time-bounded goal. Pag ginawa nyo po yun, malaki po ang posibilidad, maabot nyo na yung gusto nyo maabot. Kaya po, kung meron kayong goal, iayos nyo na. Na dapat, ano yung gusto mong gawin, gaano ang gusto mo, at kailan ka magsisimula, kailan ka matatapos, malaki posibilidad po, maabot mo na pangarap mo. Marami pa tayong pag-uusapan, ha? Sa aming pagbabalik, itutuloy pa natin ang ating kwentuhan. Magbabalik pa ang tulong ko. Pasa mo, global. Huwag bibitin. Tulong ko, asa mo, gaganda ang mundo. Nagbabalik ang tulong ko pa sa Global. Vic Garcia po. At Abilene Garcia, patuloy tayo sa ating tulong dagdag kaalaman. Sa ating topic na ano-ano ang dahilan, bakit hindi nangyayari ang mga gusto nating mangyari. Okay, mag-review lang tayo, ha. Number 1, unclear goals. Baka hindi malinaw po ang gusto nyo mangyari, kaya parang hindi nangyayari yung gusto nyo mangyari. Pero kung minsan nangyayari na pala. Kaya napaka-importante po, linawin nyo yung gusto nyo mangyari. Dapat malinaw ano yung gusto mo mangyari, gaano kadami ang gusto nyo mangyari, at may simula at may katapusan. Number 2, does not know what Ayan, to ang do. team song po nila, don't know what to do whenever you are. Ganon? Alam mo, inabot niya si Rick Sagredo. Marami pong tao may gustong abutin. Malinaw naman po. Hindi lang po nila alam kung paano ito abutin. Oo, hindi rin alam yung dapat gawin, Mm-mm. di ba? Kaya para mangyari yung goals natin na gusto natin, dapat alam mo. Tandaan mo, ha, kung ano ang tinanim mo, yun din ang aanihin mo. Magtanim ka ng kaalaman, aani ka naman ng mga ginagawa. So, napaka-importante po. Mag-set ka ng gusto mo mangyari. Pero pagkatapos mo mag-set mangyari, aralin mo. Okay, pwede ka magtanong sa ibang tao, magpa-counsel ka, o pumunta ka sa YouTube, o kaya sa internet, sa Google. Kasi normally, yung gusto mo mangyari, may ibang tao nang gumawa. Oo, nakakaalam. At nakasulat na ron kung ano yung ginawa nila, paano nila naabot. Kumisan po, nasa Google yan. Step number 1, number 2, number 3, number 4. Kumisan po, hindi Google, nasa YouTube. May taong gumawa, nagawa niya, at marami po siyang pagsubok na dinaanan, at ikukwento niya sa'yo, ito nangyari sa akin, ba mong gagawin to, huwag mong gagawin na. So, malalaman nyo ngayon yung mga dapat at hindi dapat gawin para maabot yung pangarap nyo. Kumisan, sa libro, makakabasa kayo, how to be you, how to be help. Nando po, meaning, mayroon pong mga resources na pwede nyo makuha para maabot yung pangarap Ano nyo. yan di ba, sir? Parang computer, cellphone, or gadget, di ba? May Para, kanya. para magamit mo ng tama isang gadget o isang makina, dapat alam mo kung paano ito paandarin ng tama. Totoo. Meron tayong tinatawag na user's manual. Okay, manual. So, Oo. napaka-importante, bawat gusto nating gawin, may manual.
Kaya lang minsan hindi nagbabasa eh. Ayun po Diba, problema. lalo na ngayon, pagkatapos ng bigayan ng regalo, di ba, nagbukas. Hindi na matitignan yung manual, automatic, tawag doon, eksperimentohan kung paano gamitin. Ako po, with regards to electronics, itong problema niyan. Pag di niyo po tinignan yung manual, may possibility masira yun. Oo. Problema yon. Pero mas malaki po ang problema ito. Pag may gusto kayong mangyari at hindi nyo tinignan yung manual at hindi nyo alam kung paano gawin, malaking problema yan. Dahil yung po electronics lang nasira at pwedeng bilhin. Yung buhay nyo masisira, medyo malaki pong disgrasya yun. Kaya po ang hiling ko, ano man ang plano nyo gawin sa taong ito. Aral, basa, tanong, panood. These people and all these resources can help you achieve that thing you wanted to Para achieve. ma-unleash naman yung potential. Naalala ko yung kaibigan natin. 5 taon na yung kotse niya. Hindi niya alam na Oo, meron pong ano mga tawag doon? features na hindi niya alam. Laki po ng problema noon. Can you imagine? Sayang. Sayang. Ganun din sa ating buhay, no? Kung gusto nating umayos, dapat alam natin yung dapat nating gawin para mas gumanda ang ating buhay. Yeah. Sa negosyo, Yeah. di ba? Ang daming tao gusto Oo. magnegosyo. Talagang tagal-tagal na. Nagnegosyo. Lugi. Sir, bakit nalugi? Tagal ko ng pangarap to. Inaral mo ba? Nagtanong ka ba? Nagpa-counsel ka ba? Gumawa ka ba ng feasibility study? Nagtanong ka ba sa accountant? Nagtanong ka ba sa mga taong dating nagnegosyo? Ano yung mga pagkakamali nila? Ha? Kailangan ba yun? Kailangan po yun. Kasi po, it's not enough na may pangarap ka. Dapat alam mo kung paano abutin ang pangarap. And the good news, ulit-ulitin ko po, Nandyan. halos lahat ng gusto nating mangyari ngayon, nasa internet na. Tanong mo lang kay Google, tanong mo kay YouTube. May step-by-step guide po silang tinuturo how to do it. Yes. So, minsan, di ba, kung hindi ka naman negosyante, may trabaho Trabaho ka. yung career mo, di ba? So, gusto mo namang umangat. Gusto mo ma-promote sa trabaho. Pero hindi naman natin alam kung paano. So, Ay, ito minsan, po. hindi mo baka yung boss mo alam. Ako Oo. po, isipin niyo buti. Hirap na hirap ka, tagal mo nagtatanong, ba't di ako ma-promote? Sinubukan mo na lahat ng dapat mo subukan, hindi ka pa rin na-promote. Tama? Kasi hindi ka nagtatanong, ha? May pwede mapagtatanungan kung paano ma-promote? Oo. Pagpasok mo sa opisina bukas, nakipag-appointment ka sa boss mo, ha? Boss, alam niyo po, tagal ko na gusto ma-promote. Boss, ano ba ang dapat ko gawin para ma-consider niyo ako for promotion? That's the best thing you can do because your boss knows how to promote you. Ang problema, kaya hindi niya pinopromote, hindi mo ginagawa yung mga gusto niya. Tinanong mo na, papaalam sa'yo, may labang ka na. Oo, tsaka pwede mong aralin how to become a better employee, diba? May mga taong gusto makaahon sa pagkakautang, pero wala namang ginagawang paraan para alamin, no? Or may mga ginagawa ang iba na nakaahon na sila sa pagkakautang, bakit hindi mo tanungin? May mga tao ganito, Magpa-counsel. Lord, paulang ko sa utang. Lord, magpaulang ka ng pera. Opo, okay po, tama po yung manalangin at humingi sa Diyos. Kaya lang po katamaran po ng konti yun eh. Kaya, gusto mo paulanin ng pera, kung minsan pang gusto ng Diyos, mag-aral ka. Kamukha po kami, dati po kami baon sa utang. Hindi po ang panalangin namin, sana umulan ng pera o magbigay sa amin ng pera para bayaran lahat ng utang namin. Hindi po yun ang ginawa ng Diyos. One day po, may nagregalo po sa amin, hindi pera, libro. Libro po on financial management. At doon po sa libro na yun, nalaman namin yung mga mali namin ginagawa at yung mga tama. At mga bagay na dapat namin gawin. Alam niyo po, sinundan po namin yung nakasulat sa libro. After few years po, nabayaran po namin lahat ng utang namin. At ngayon po, we're living debt-free. Ano po ang punto nun? Inalam po namin kung paano maging successful. Ikaw, alamin mo rin. Kung baon ko sa utang ngayon, bumili ka. Ang New Year's resolution mo, bumili ka ng isang libro, at least, on financial management. Basahin mo, subukan mo implement. Ganon din sa sa relasyon. Maraming tao gustong gumanda ang relasyon sa ibang tao, sa asawa, sa anak, sa magulang, kaibigan, sa boss. Pero minsan hindi nag-aral o nagbasa o nagtanong kung paano pagandahin ang kanyang relasyon. Minsan, Oo. hindi nagbasa. Pag-isip ikaw. Kailan ka o anong libro ang binasa mo on relationship management? To most people I ask, they seldom say, meron. Kadalasan po, wala. Pero gusto nilang gumanda relasyon, pero hindi nag-aaral. Problema po O malaki. saka yung bang
ang inaaral yung naririnig na, naku, pag yan ang ginawa ng taong yan, wag mong patawarin. O, di ba? Mali. Pag nag-aral ka, lalong-lalo na sa salita ng Diyos, iba nagagawa ng forgiveness. Kaya para mangyari ang gusto nating mangyari sa buhay, mag-aral, magtanong, Basta! yes, Magpa-counsel! So, ibig sabihin po, ang dami pong within your reach for you to achieve your goals. The problem is, marami po sa atin hindi po ginagawa to or hindi alam. Ito po, kung di nyo alam, pinapaalam na namin sa inyo. Gagawin nyo na lang. Pag ginawa nyo po ito, malaki ang posibilidad na karamihan ng inyong pangarap, hindi na gumuhong pangarap, yes, natupad na pangarap dahil ginawa nyo po yung dapat na gawin. Oh, tatama yun, ano? Sabi nga ni Colin Powell, there is no secret to success. No. It is the result of preparation, hard work, and learning from failure. Gawin nyo po yan, makikita nyo. Malaki pagbabago. Reason Reason number 5. number Number three. Did not do what you are supposed to do. Isang malaking dahilan po, kaya po hindi talaga nagtagumpay, may dapat gawin, hindi ginawa. Talaga, paano ka magkakaroon ng tagumpay? Hindi mo naman ginawa yung dapat mo gawin. Kumbaga, minsan alam mo naman kung ano dapat gawin, kaya lang ayaw mong gawin. Talagang hindi mangyayari ang gusto mong mangyari sa buhay. Di ba naman, hindi sa ayaw. Oo. Nahihirapang gawin, nalilito. Kaya ka din papasok ulit, magtanong ka. May mga Yes. tao po, pwedeng pagtanungan, pwedeng magbasa. Isa naman, nakalimutan ko. So, humanap ka ng tao, magpapaalala sa'yo. Ibig sabihin, may solusyon yung problema mo Puro ngawa, walang gawa. O kung minsan naman, sobra sa isip. Too much analysis can create paralysis. Ibig sabihin, ito yun. Ito gusto kong gawin. Inaaral, binasa, lahat na. Nag-YouTube, nag-Instagram, lahat na po ginawa. Nagtanong, nagpa-counsel. Kumusta na yung pangarap mo? Wala pa, nag-aaral pa rin ako. Wala mangyayari pag gano'n. Kaya nga, analysis paralysis occurs when you overthink and underwork. Kaya do it. Ito tatandaan po natin you can't be 100% sure of everything. May mga tao po, kasi Hindi. pag sure na ako, gagawin ko to, hindi po. Oo. Malabo po yan. Bihira po mangyari yan kung nangyayari man. Sometimes, kikilos ka kahit di mo naintindihan lahat ng bagay. Oo. Think too much and you'll create a problem that was not even there in the first place. O kaya hintuan mo na magsabi ng you can't do it. Just do it. 'Di ba? Stop saying hindi mo kaya. You're never fully ready for what you have to do. So just Pag do it. ginawa niyo po yan, malamang maabot niyo na ang mga pangarap niyo. Mamaya itutuloy natin ating usapan kung ano-ano dahilan bakit hindi nangyayari ang mga gusto nating mangyari. Magbabalik pa po ang tulong ko pa sa Magloba. Huwag bibitiw. Tulong ko, asa mo, gaganda ang mundo. Nagbabalik ang tulong ko pa sa Global. Vic Garcia po muli. At Avelyn Garcia. Patuloy tayo sa ating tulong dagdag kalaman sa ating topic na ano-anong dahilan bakit hindi nangyayari ang mga gusto nating mangyari. Review lang tayo Reason number 1, unclear goals. Hindi malinaw ang mga gusto mo mangyari kaya hindi nangyayari. Reason number 2, does not know what to do. Hindi mo alam ang gagawin mo kaya hindi nangyayari. Reason number 3, did not do what you're supposed to do. Paano mangyayari? Hindi mo naman ginawa yung dapat yung mangyari. Number 4 tayo. It is not yet time. Ayan, may mga pagkakataon po, gusto natin na maabot yung dapat nating maabot, pero hindi natin naabot. Kumisan po kasi, wala pa sa panahon. Oo. Sabi nga ng iba, ginawa ko ng lahat na dapat ko gawin pero wala pa rin. Tama ka. Baka hindi pa panahon. Kasi po kuminsan masyado tayo nag-aapura. Okay? May mga pagkakataon po yung gusto natin mangyari, kailangan ng 2 years. Gusto natin tapusin in 6 months. Oo. Kailangan mo lang ituloy. Okay? May mga pagkakataon po gano'n. Baka kailangan mo i-adjust ang timetable mo. So may mga pagkakataon po gano'n. Tama naman yung gusto mo mangyari. Ginagawa naman yung gusto mo mangyari. Pero parang walang nangyari. Take note. Parang baka naiinip ka lang. So, hintay ka lang. Hintay ka lang. Patuloy mo lang gawin yung mga dapat mong gawin. Huwag kang tumigil sa paggawa ng tama dahil sa takdang panahon, ikaw ay aani kung hindi ka titigil. Yun po, Diba? napaka-importante. Huwag kang titigil. Kung alam mo tama yung gagawin, ginagawa mo, tama yung pangarap mo, ginagawa mo lang, laban mo lang. Laban mo lang. Kasi kuminsan po itong problema. Malapit na, bukas na pala, aani ka na. Bukas na pala, ma-achieve mo na. Ay, bumigay ka ngayon. Tumigil ka ngayon. Kaya ang payo ko, kung nandiyan ka na sa sitwasyon, parang walang nangyayari, sa gusto mo mangyari, baka ang kailangan mo madinig. Don't quit, huwag titigil, tuloy mo na.
Victory is always possible for the person who refuses to stop fighting. Laban! Huwag kang titigil! O, di ba? Sa ang paniniwala natin, you don't become what you want, di ba? You become what you do continually. Laban talaga. Kaya Ito nga, pa, sabi oo. ng Diyos to. Huwag niyo Oo, kalimutan. let us not become weary in doing good, for at the proper time, we will reap a harvest if we do not give up. Pangako po ng Diyos yun. You will reap a harvest. Diyos nagsabi. Aani ka. Pero, huwag ka dapat nag-give up. Kaya kung ikaw to nakikinig ka, don't give up. Reason number, ano na ba tayo? Number 5. 5. What you want to happen might not be God's will. Baka naman po, yung gusto nyong mangyari, hindi kalooban ng Diyos. Kaya hindi nangyayari. Alam nyo, may Yes. naalala po ako, nanalangin. Sabi niya, Lord, sana, sagutin na ako ng babaeng ito. Sino na masama doon? No problema. May asawa siya. Tingin mo ba kalooban ng Diyos, iwanan yung asawa niya? Para, kasi may mga pagkakataon po tayo, lumalapit tayo sa Diyos, pero alam mo mali, something is wrong, tapos nagtataka ka pa, Lord, sana, yung pandaraya ko hindi mahuli. Sa tingin niyo ba, sagutin ng Diyos yung mga ganyang klase ng panalangin? And sometimes, rejection is a redirection. Diba? A course correction to a better destination. Yeah, po. May mga pagkakataon po, para bang may gusto ka mangyari, hindi nangyayari. Kung minsan po gusto ng Diyos, iliko ng konti, anak, okay yan, pero mas okay. Kasi may mas magandang plano si Lord. no? Nire-redirect ka ng Oo. Diyos sa ibang bagay. Baka ito yung sitwasyon mo. Okay ka, ginagawa mo yung dapat mong gawin, parang wala pa rin ani. Baka God is telling you, anak, may mas maganda akong plano, makinig ka lang sa akin. You pray. Pag nanalangin ka, makikita mo, mayroon pala sinasabi ang Diyos na mas magandang plano sa iyo. Dapat siguro maging sensitibo, no? Sensitive sa paggabay ng Diyos. Totoo po, mararamdaman nyo na may mga pagkakataon, di ba? Parang naglalakad kayo, para bang Nililiko ka. may, Oo. para mga may tumutulak sa'yo, dito ka na. Dito ka na. Lalo na kung nananalangin ka, mararamdaman mo yun, di ba? Meron ka ng desisyonan, para bang dinidelay ng Diyos, anak, wag mo na. Kasi gusto ng Diyos, hindi yan. May mas maganda ako. Oo. That thing will happen if you pray. Gagabayan ka ng Diyos sa iyong bawat desisyon kasi humingi ka ng tulong sa Kanya. Dapat tayo matutong manalangin at alamin ang kanyang kalooban sa ating buhay. Ito sabi ni Lord, For I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope in the future. Ito, pakinggan niyo mabuti. Then you will call on me, sabi ng Diyos, and come and pray to me. Ito pangako ng Diyos, I will listen to you, and you will seek me, and you will find me when you seek me with all your heart. Ang panalangin ko po, ano man yung parang nakakagulo sa isip niyo na parang di nangyayari, panalangin niyo. At ang sabi ng Diyos, pag humingi kayo ng tulong sa Kanya, nakaugnay niya kayo at malalaman niyo yung tamang landas. Wow! Naku, sana marami tayong natutunan sa ating pinag-usapan na magamit natin talaga, no? Lalong-lalo na itong fresh na taon, no? Para mas maging new you ka talaga. Kaya nga po ang aming panalangin, hindi na po gumong pangarap. This year, ang sasabihin niyo, natupad ko na ang pangarap ng Diyos sa buhay ko. Hindi yung pangarap mo, kasi po ang pinakamagandang plano at pangarap sa buhay, hindi pangarap mo at hindi yung plano mo. Yung plano ng Diyos sa buhay mo. Pag yan ang naging goal mo for this year, this will be your happiest new year. Ever. Next week, marami pa tayong pag-uusapan na tunay na magpapaganda ng inyong buhay at ng mga mahal ninyo sa buhay. Manalangin po tayo. Amang nasa langit, maraming po salamat sa pagpapaalala niyo sa amin. Minsan, kami po pala ang dahilan ba't di naabot yung mga pangarap niyo sa buhay namin. Dalangin ko po ngayon sa mga nakikinig at nanonood, buksan niyo po ang isip nila. Malaman nila kung ano yung sanhi, ba't hindi naabot ang kanilang mga pangarap. At higit sa lahat, malaman nilang may Diyos na handang tumulong sa kanila para maabot ang pangarap ng Diyos sa buhay nila. Gabayan niyo po ang bawat desisyon ng bawat tao ngayong taon na ito. Lahat ng ito'y dalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. A blessed New Year, unleashed New Year to everyone. At syempre kasama na dyan, Tito Gimo, Tita Terry Moreno, buong Heronca family, Regalado family, Garcia family, lahat ng mga kaibigan po namin na talagang patuloy na sumusubaybay po sa tulong ko, Pasa Mo Global, sa maraming panahon. Ito po panalangin namin sa inyo, isang pinagpala at masayang bagong taon po sa inyong lahat. Laging tandaan po, anuman ang naitulong namin sa inyo, ipasa nyo naman sa iba.
Imbitahin niyo po inyong mga kapamilya na tumutok sa Tulong Ko Pa sa mga global sa susunod nating pagsasama. At sama-sama natin pagandahin ang ating buhay at ng mga mahal natin sa buhay. Ako po, si T. Garcia. Ako naman po, si Abilene Garcia. Laging tandaan, Sa tulong ko pa sa mga global, gaganda ang mundo. Tulong ko pa sa mo, gaganda ang